So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marky Lives once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about a little bit online lending application. Okay? Pero bagong lahat, once again, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon notify ka sa susunod ng mga interesting video na ina-upload po natin, especially usapang online lending application. Okay? So let's proceed. So, mga ka-lifestyle, kung napapansin ko, napakarami pa rin pong mga biktima ng online lending application. Hindi na yun nakakapagtaka, no? Kasi kaliwat kanan pa rin yung mga promotions, ads ng mga online lending application. Kahit yung iba is meron ng cease and desist order, na-raid na, nag-shutdown na, until now, meron pa rin silang operation. Kahit i-check nyo sa Google Play Store, nandyan pa rin yung mga online lending application na nag-shutdown na, meron ng closure, basta nandyan pa rin kahit i-check nyo. I don't know kung what happening to SEC kasi parang wala silang communication between NTC, NBI at saka CIC. Pero maybe soon malinis na ng SEC to. But yung pinaka-alarming dito is napakarami pa rin until now biktima ng online lending application. Even though maraming mga OLA awareness na grupo ang napapansin nyo sa FB, di ba? Nagbibigay ng tips bago pumasok sa online lending application. Then, marami rin mga vloggers nagre-review again sa mga online lending application, not only good side ng mga online lending application but yung mga negative side nila. Now, sa daming mga tanong na hindi ko nasasagot, i-general na lang po natin, no? So sa lahat mo ng mga natatakot dahil meron silang online lending application, baka makulong sila, ito lang nasasabi ko, no? Never pong magpa-file ng kaso yung mga online lending application sa atin, and then never din yan sila nagpupunta sa barangay, honestly speaking lang, kasi natatakot sila if mag-file sila sa NBI, baka kasi mabaliktad, kasi baka masilip yung mga malalaking interest nila. That's why in that way po mga ka-lifestyle, masasabi kong illegal po yung ibang online lending application dahil sa laki ng interest. Meron din namang mga online lending application na kahit malaki yung interest, hindi naman ganun ka-haras. Okay? So, medyo balance sila, balance. So, ganun pa man mga ka-lifestyle, kung ikaw, may problema sa online lending application, tinatanong mo kung ano yung dapat mong gawin, kumbaga, kumbaga wala ka na talagang pambayad, the same time stress ka na, depressed ka na, natutolerate na yung utak mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Ganito lang gawin mo mga ka-lifestyle, no? Huwag mo masyadong i-focus yung attention mo sa online lending application, which is hindi naman dapat talaga. Okay? Kasi at this, hindi lang naman din ikaw yung nagkakautang sa kanila. Hindi ko sinasabing marami, no, na mga taong may problema talaga sa lending application. Then yun na nga, ina-address ko lang dito talaga mga ka-lifestyle na wag po kayo masyadong mag-focus sa online lending application, dahil the more nag-focus po talaga kayo sa problema nyo about sa online lending application is masisira or maapektuhan talaga yung mental health nyo. Okay? So once again, kung may problema ka sa online lending application, nakala mo katapusan na ng mundo, no, very good, I mean, that's not good thinking for you. So all you have to do lang po talaga is share your problem. Walang mangyayari sa'yo, walang masamang mangyayari sa'yo, especially kung nahihiya ka, baka i-post ka sa social media, nahihiya ka sa family mo na ganyan. So yun, yung pinaka the best mo talagang gawin dito is
Kung wala ka talagang may babayad, okay, let go mo muna. Then, kung mayroon ka ng kakayahang magbayad, makapagbayad, if kaya nyo, if nakikipag-settle naman ng maayos, yan, okay po yan, okay? As long as nasa proper po yung communication nyo. Once again, dapat kung merong settlement na mangyayari, dapat sa barangay po. Okay? Huwag po sa direct sa bahay nyo, which is illegal po talaga yan based on my research. Okay? Wala pa po akong nabalitaan po talagang mga online lending application agent na nagpunta mismo sa bahay na sila lang. Okay? Takot din po yan sa kanilang security. Okay? Sila pa yung dihado dito, which is kung sila lang talaga yung nagpupunta. Okay? So, sana yung mga paulit-ulit na nagtatanong, I know, dapat ko rin itong sagutin kasi Ola defender po tayo, but you have to consider also yourself na nasa sa inyo po talaga yung right decision. Okay? Kung gusto nyo ng peace of mind, of course, na wala kayong ibang iniisip, kung kaya nyo po talaga makipag-settle in a legal way, gawin nyo po. Yun lang po talaga yung pinaka the best suggestion na ibibigay ko sa inyo. Kasi ako, aminin ko sa sarili ko, napakarami po nating mga agent na nag-PPM sa atin directly, okay? So, sinasabi nila, yes, tama po talaga yung mga binabanggit ko, tama po yung mga opinion ko, even though yung ibang agent is tinitira na po tayo, but hindi ko po yun iniisip, no, as long as nakakapagbigay po tayo ng ideas sa ating mga kababayan na sobrang depressed na sa online lending application. Kala talaga nila the end of the world na kagad. Okay, so once again, we have to consider ourselves na not only victim, okay, but syempre mayroon tayong karapatan. Yun yung isipin natin, okay? So I hope na this video will open up your mind na this is not the end of the world, okay? So kung may problema ka sa online lending application, marami pong solusyon. Then lilipas din po yan. So gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, if you gusto mo talaga ng peace of mind, kung maayos naman yung pakikipag-usap sa inyo ng agent, go ahead, gawin mo yung nararapat. Yun lang yung pinaka the best way. Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle. See you on my next video. Again, kung ikaw may problema sa online lending application, kala mo katapusan na ng mundo, nahihiya ka na maipost, that's normal as a biktima ng online lending application. Normal po talaga yan. Hindi lang po talaga, yung hindi po normal is hindi po natin sinishare yung problema natin. Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.